Ano nga ba kalagayan nitong motor na 'to, sa halos 2 taon na natin siyang ginagamit. Kung ano-ano na rin ba napalitan, mga ginawa dito. Alam niyo naman, ginagamit ko lang 'to is paminsan-minsan lang, halos Sabado at Linggo or weekend lang. Kumbaga hindi ko nga siya magamit sa araw-araw. Kaya halos wala tayong pinalitan sa panloob niya. Kumbaga yung pinalitan lang natin dito is puro panlabas, yung mga pampapogi lang. Dahil hindi pa naman nasisira yung mga CVT niya. Pero tuwing weekend ko nga lang 'to nagagamit. Yung gulong na stock nito is malapit na rin maging palitin. Malapit na siya dun sa may indicator na palitin na siya. Performance niya naman wala naman pinagbago, ganun pa din. Halos smooth pa rin siya. Kumbaga, ang pinalitan ko nga lang sa CVT nito is yung bola. Nagbaba lang ako ng minus 2 grams. Kalimutan ko kung ilang grams yun pero nagbaba ako ng halos 2 grams. Okay naman siya. Ahon okay naman. Pag solo ka, okay siya. Kumbaga, hinahanap ko lang kasi yung magkaroon ako ng arangkada agad. Kumbaga pag sa stoplight kasi ako yung unang wala lang, parang gusto ko lang kasi yung gano'n. Hindi naman ako nakikipag-racing. Gusto ko lang nakaarangkada na agad ako. Kinagandahan kasi nung pag nauna ka doon sa stoplight is maluwag yung daan. Kumbaga hindi ka na magsisingit-singit pa. Hindi ka na sisingit-singit doon sa mga kotse na matatraffic. Oo nga pala kung stock pa yung mga tornilyo ng CVT nyo at air filters, palitan nyo na. Dahil malambot lang yun. At bilis lang sila bumilog. Nabilugan na ako ng isa nun kaya nagpalit na ako. Kahit ano naman pwede. Pero ako pinalit ko para mas maganda. CNC bolts na agad. Ay isang gastusan na lang, di ba? Nagandahan kasi nung kapag naka CNC bolts na pogi din. Papakita ko na lang sa inyo yung mga pinalitan ko para mas malinaw sa inyo. Ito man, sa halos 2 taon na natin gamit tong Honda Click na to. Mga napalitan na natin dito. Yung mga CNC bolts. Yan. Pati yung sa CVT, yan o, CNC bolts, pati itong RCB na single shock, wala siyang baso, meron tong adjacent dito, tsaka itong side mirror pinalitan na rin natin, mas maliit, ayan, mas maliit siya ngayon. Tapos nilowered natin yung front. Ayan, mapapansin nyo. Ayan siya pagka yung tindig niya kapag naka-lowered. Ayan. Tapos palit din pala ako ng radiator cover dito, arm. Dalawa. Lowered din yung likod niyan. Tapos tinanggal ko yung heat guard. Ayan o. Para malinis tingnan lang. Para sa akin lang naman. Tapos, ano pa ba pinalitan natin dito? Halos yun lang eh. Tsaka yung issue ko na sa dito sa may tawag dito sa may coolant, kung nagbabawas ba, hindi naman na siya nagbabawas. Siguro nung bago lang siya. Ayan. Tagal na yan yung coolant na yan. Hindi ko pa dinadagdagan ulit. Halos wala siyang bawas na. Halos matagal-tagal na rin to, no? Tsaka yung gulong. Ayan o. Nakikita nyo yung sign na yan, pwede pa naman pero palitin na yan. Kita nyo, di man tayo bumabangking yun. Ayan o. Dito talaga sa gitna yung pudpud dito sa likod. Ayan. Ayan yung mark ko. Na palitin na siya. Pero pwede pa naman. Pati dito sa harap malapit na rin. Pero kita pa yung mark eh. Ayan, pakalinis. Version. Ito yung yung version na emblem lang. Yung meron na kasi ngayon may sticker na eh. Ngayon emblem lang to. Ito yung tindig niya kapag ka naka side stand. Ayan. Yung pogi man. Pogi kasi sa akin nito yung walang walang cover dito. Yung kabila. Di ba? Pag naka-lower ng tindig, maganda palitan na rin natin yung side stand nito ng mas maliit, tsaka yung center stand. Para mas maganda siya. Kasi to pag ganyan tumbahin eh. Di pa naman natutumba to pag nakaganyan. Pero madalas kasi ako naka center stand. Kaya yan. Yung Boomex, di ako makabili pa. Siguro may mga 13 month. Tingnan natin. Di ko pa nga rin napapalitan ng big disc to eh. Gusto ko sana mag big disc kaso ayan yung disc ko stock pa rin. Yung sa preno ko stock pa din. Wala pang pinapalitan dyan. Yung adjust nyan ganyan Pero mahaba-haba na yan.
Papud-pud na. Mahina lang naman kasi ako mag-preno sa likod eh. Ayun, tingnan mo. Yun lang ang update ko dito ngayon. Ano pa ba? Sa langis, di naman siya nagbabawas. Okay naman. Ayan. Ang problema mo nga lang sa lower, magagasgasan yung dito mo. Itong mga to. Ayan, sayad. Yun o. Sa kanya may basag na eh. Pero talaga magiging problema mo kapag naka-lowered yung harap mo. Yung akin kasi ang tigas eh. Hindi ko alam kung baka dahil lang sa pagre-repack to. Napakatagtag, sakit sa ulo. Ayun o. Tapos yung settings ko pa ng adjust ko sa rear shock eh nasa pinakamatigas kasi minsan nag-aangkas ako. Hindi ko na nilalagay sa malambot para hindi na ako mag-adjust. Nga lang no. Is pogi ka lang talaga.